الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ. سأكون معكم في هذا الفصل مع هذه المادة، علوم القرآن. وأنا اخترت المقرر الذي يدرس في جامعة أم القرى. هذا المقرر الذي سنستعمله يدرس في جامعة أم القرى في مكة المكرمة. هذا هو المقرر عنده. إن شاء الله يكون شيء بسيط، نتعاون على مدارسته. التعريف أولا، التعريف بهذا العلم وبيان نشأته. قبل أن نعرف علوم القرآن، نعرف أولا القرآن الكريم. والكاتب الذي كتب هذه المذكرة آه، تحدث أولا وقبل كل شيء عن كون القرآن معجز. لحظة. فقال: القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة التي لا يزيدها التقدم العلمي إلا رسوخا في الإعجاز، أنزله الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وهذا شيء معلوم. الذي يهمنا هنا في هذا المبحث هو التعريف. أظن أنا أرسلت لصاحبكم. أين الشيخ نبيل موجود؟ هل أرسلت لهم البي دي إف؟ طيب، الحمد لله. هو تحدث هنا عن المؤلفات التي ألف في علوم القرآن، وسأجمله لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. بعض هذه الكتب ليس لها علاقة بعلوم القرآن، هو في أغلبها في التفسير. ولكن أهم كتاب في علوم القرآن الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، والبرهان في علوم القرآن للزركشي. نعم. وأيضا مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني. هذه ثلاث كتب إذا قرأتها فلا تحتاج إلى غيره. وأحسنها كتاب السيوطي، واسمه الإتقان في علوم القرآن. هذا كله ليس معنى. أهم شيء هنا نبحث وين التعريف. تعريف القرآن هذا في صفحة 9. كل الشيء قبل هذا ما ليس معنى. الذي نريده هنا التعريف. فهنا الكاتب سوف يعرف لنا القرآن لغة واصطلاحا. فالقرآن في اللغة من مادة قرأ. والقرأ له معنيان: المعنى الأول الجمع والضم، والمعنى الثاني التلاوة الذي هو القراءة الذي نعرفها. قرأ تأتي بمعنى الجمع والضم، والقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل.
والقرآن في الأصل كالقراءة، مصدر قرأ قراءة وقرآنا. قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته، فهو مصدر على وزن فعلان بالضم، كالغفران والشكران و- وغير ذلك. تقول: قرأته قرآن وقراءة وقرآنا، كل هذا بمعنى واحد، سمي به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر. وقد خص القرآن بالكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فصار له كالعلم الشخصي. Ito ang kahulugan ng Quran sa lugha. Kinuha ito sa salitang qara'a, na ang qara'a ay ah, nangangahulugan ng dalawang kahulugan. Hindi niya binanggit dito itong sinasabi ko. Ngunit dalawa ang kahulugan ng qara'a: pagbabasa at pag-iipon. So, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinawag niyang Quran ang kitab na ito dahil binabasa. Pangalawa, dahil dito naipon ang mga tanda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At saka tuwing binabasa mo ang Quran, ay parang tinitipon o iniipon mo ang bawat aya. Pinagdudugtong ang mga magkakaibang aya. Sinabi ng ilang mga scholar, dahil ito ay naiipon naiipon dito ang lahat ng mga surah. So, ang pangalan ng kitab na ito, aklat na ito ng Quran, ay hango na rin sa dalawang kahulugan ng karaa. Yung ibang salita dyan, hindi na yan kasali. Basahin nyo lang. Sa istilah, ang kahulugan ng Quran sa istilah, ah sabi niya, Kalamullah al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bitilawatihi. Kalamullah al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bitilawatihi. Yung ibang mga ulama, dinugtungan yan kasi napakaiksi niyan. Pwede niyong isulat dyan kasi wala rito. Kalamullah, sabi niya, ang Quran huwa kalamullahil munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi. Idugtong niyo dyan. Al-muta'abbadu bitilawatihi al-mu'jizu bilafzihi al-maktubu bayna daffatay al-mushaf. Pakidugtong yun, yung dinugtong natin. Ulitin ko. هو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته والمعجز بلفظه والمكتوب بين دفتي المصحف. La ilaha illallah. Nakikita niyo pa rin yung pinapakita ko sa inyo. Oo, sir. So mayroon tayo dito, sabi niya kalamullah. Ano ang mauuna-unan ninyo sa kalamullah? Ibig sabihin salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Quran. At ito ang akida nating Ahlus Sunnah wal Jamaa bilang mga Sunni na naniniwala sa pamamara ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayo ay naniniwala na ang Quran ay salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kabaligtaran sa paniniwala ng mga Mu'tazila, paniniwala ng mga Jahmiya na ang Quran ay hindi raw ito salita ng Allah bagkus ay likha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilalang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito ay kufar. Sino mang tao ang magsabi na ang Quran ay hindi salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sino mang tao ang magsabi na ang Quran ay kabilang sa mga likha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kafir. Yun ang sinabi ni Imam Ahmad, sabi niya, man qala al-Quran makhluk fahuwa kafir. Sino man ang taong magsabi na hindi salita ng Allah ang Quran bagkus ay kanyang likha o nilalang, ang taong yaon ay magiging kafir at hindi Muslim. Bakit? Dahil ang salita ay sifa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, pag sinabi mong likha ng Allah ang Quran na kanyang salita, para mo nang sinabi na nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ilan sa kanyang mga katangian. At ito ay kufr. Hindi pwede. Dahil para mo nang sinabi na nilikha ng Allah ang kanyang sarili. Ito ay kawalan ng pananampalataya. فالكلام جنس يشمل كل كلام وإضافته إلى الله يخرج كلام غيره من الإنس والجن والملائكة. Ito ang pangalawang maunawan natin sa sinabi niyang kalamullah. Ibig sabihin, ang buong Quran na yan ay lahat salita ng Allah. Walang ni isang salita dyan, walang ni isang word sa Quran na yan na salita ng iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. والمنزل sabi niya, al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukhriju kalam Allah alladhi ista'thara bihi subhanahu. Ibig sabihin, hindi kasali dyan yung salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na ah, hindi niya ipinahayag sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lang ang Quran ang kanyang salita. Salita niya ang Taurat, salita niya ang Injil, salita niya ang lahat ng mga aklat o kasulatan na ipinahayag niya sa mga sinaunang propeta. At saka, mayroon din siyang mga salita na bukod sa mga kasulatan. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagsasalita kung kailan niya gugustuhin, kung kailan niya nanaisin. Kinakausap niya ang mga anghel sa langit. Kinakausap niya si Anghel Gabriel. Kinakausap niya ang nais niyang kausapin sa kanyang mga likha. So ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mayroon siyang mga salita na bukod sa Quran. Hindi lang Quran ang kanyang salita. So noong sabihin nila sa ta'rif, sa definition, Al-Munazzal ala Muhammad, ibig sabihin hindi kasali rito yung mga salita niya na hindi niya ipinahayag sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano ang dalil na may mga ibang salita ang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kanyang sinabi, "Law kana al-bahru midadad likalimati Rabbi." Kung ang buong karagatan ay magiging midad, ink, kung gagawing ink ang buong karagatan upang isulat ang mga salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi, mauubos ang karagatan at hindi pa rin mauubos ang salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau ji'na bimithlihi madada, kahit na gumawa pa ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng panibagong karagatan, hindi rin mauubos ang salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dito sa pangalawang ayat sa Suratul Luqman, sabi niya, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah." Kung magkakaroon man, kung ang lahat ng kahoy dito sa lupa, ang lahat ng kahoy dito sa lupa, sa kagubatan, lahat-lahat ay gagawing lapis. Kung gagawin nating lapis, panulat, ang lahat ng kahoy dito sa lupa, at gagawing ink nito ang karagatan, at pagkaubos ng karagatan na nakikita natin ay lilikha ulit ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng 7 karagatan na tulad nito,
Mauubos ang mga kahoy at mauubos ang lahat ng pitong karagatan at hindi pa rin mauubos ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muta'abbad bitilawatihi, ano ang kahulugan ng muta'abbad bitilawatihi? Ang pagbabasa daw nito, ang pagbabasa ng Quran ay ibadah, kabilang sa pagsamba. So, yukhriju qira'at al-ahad. Ibig sabihin, hindi kabilang dito ang qiraat ahad. Ano ang qiraat ahad? Ito ang tinatawag nilang qiraat syadha. Yung mga qiraan na hindi tinatanggap. Kasi dapat mutawatir lang ang Quran. Wal ahadith al-Qudsiyah. Hindi rin kabilang sa Quran ang mga hadith Qudsiyah. Alam natin na yung hadith Qudsi ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang pagbabasa ng hadith Qudsi ay hindi pagsamba. Hindi pwedeng basahin sa pagsasala ang hadith Qudsi. La yuqra al-hadith al-Qudsi fi salah. La yajuz. So ito ang kabilang ito sa pagkagaiba ng hadith Qudsi sa Quran. Inshallah mapag-uusapan din natin yan. Yung mga الفروقات بين القرآن الكريم والأحاديث القدسية. أسماؤه وأوصافه ay yung dinugtong pala natin kanina. Sabi ko, al-mu'jaz bilafzihi. Ibig sabihin, yung lafaz ng Quran ay hindi kayang gayahin ng tao. Ito ay isa sa pinakamahalagang katangian ng Quran. Mu'jiz. Kasi mu'jiza siya eh. Mu'jiza. Ibig sabihin, hindi kayang gayahin ng tao. Hindi kayang gawin o gayahin ng mga Arabo. Ay alam natin na ang Quran ay Arabic. Ngunit maging ang mga Arabo sa panahon ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, hindi nila nagawang gayahin. Ah, nagbigay ng hamon sa kanila ang Allah subhanahu wa ta'ala na gumawa sila ng kahit ni isang sura man lang na katulad ng Quran. Hindi nila nagawa. Kasi sinasabi nila na ang Quran daw ay hindi totoong salita ng Allah subhanahu wa ta'ala bagkus ay gawa-gawa lamang ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So nagbigay ng challenge ang Allah sa kanilang lahat, maging sa mga tao sa kasalukuyan na gayahin nila ang Quran, gumawa sila ng kalintulad ng Quran na kahit isang sura man lang, kahit tatlong ayat lang, katulad ng Inna A'tainaka al-Kautsar. Hindi nila nagawa. At habang buhay, hindi nila magagawa tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Isra, قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Kahit na magtipon-tipon ang lahat ng mga engkanto at lahat ng mga tao at magtulungan sila sa isa't isa na gayahin ang Quran, hindi nila magagawa. Bakit? Dahil ang Quran ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, paano mo magagawang magsalita ng salitang katulad ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ikaw ay isang hamak na tao lamang. Al-muta'abbadu bitilawatihi al-mu'jiz bilafzihi al-mangqulu ilayna bitawatur. Pakidugtong rin yan, nakalimutan ko kanina. Al-mangqulu ilayna bitawatur al-maktubu bayna dafatay al-mushaf. So, uulitin ko yung ta'rif ng Quran para ma-take note ninyo. Idudugtong nyo dito sa sinabi niya. Sabi niya rito, Al-Quran, ang kahulugan daw ng Quran ay Kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Dito niyo idudugtong al-mu'jizu bilafzihi al-manqulu ilayna bitawaturi al-manqulu ilayna bitawaturi
تعريف القرآن في الاصطلاح: أسماؤه وأوصافه. Ang mga pangalan ng Quran at ang kaniyang mga katangian. Marami-rami. Tulad ng Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Dhikr at Tanzil. Lahat ito pangalan ng Quran. Inna hadha al-Quran yahdi lillati hi aqwam. Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum. Saka sinabi ng Allah, dhalikal kitab, la rayba fihi. تبارك الذي نزل الفرقان إنا نحن نزلنا الذكر إنه لتنزيل رب العالمين. Napakaraming pangalan ang nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga pangalan ng Quran. Mayroon akong tinipon na mayroon akong kinumpile na booklet ng isa sa ating mga professor sa Islamic University tungkol sa usaping ito upang inyong basahin at makapulot ng inshallah subhanahu wa ta'ala kapaki-pakinabang na kaalaman tungkol sa Al-Quran Al-Karim. Marami siyang binanggit dito na mga katangian, mga basahin nyo lang. Pero maliit lang, kakaunti lang itong binanggit niya. Kaya nga, inshallah subhanahu wa ta'ala, yung kinumpile ko na maliit na kitab na sinulat ng isa sa ating mga professor sa Madina, isisend ko sa inyo mamaya upang mas maging malawak, no? Kasi itong mga sinulat niya dito, kakaunti lang. Dito tayo sa Al-Farqu Bain Al-Quran wal Hadith Al-Qudsi. Napansin niyo na hindi niya tinaarif yung Ulumul Quran. Ang subject natin dito, Ulumul Quran. Ngunit ang tinaarif lang niya ay ang Quran. Bakit hindi niya tinaarif yung Ulumul Quran? Kasi Sheikh, ang Quran ay ulum na. Ha? No. Magkaiba. Magkaiba siya. Ano po ba yung tama yan, Sheikh? Ngayon, isulat ninyo. Pakisulat. Babasahin ko ang taarif ng Ulumul Quran. Handa na kayo? Oh, shit. Okay. Ulumul Quran fil istilah huwa isulat ko na lang kaya para isulat ko dyan sa screen. Pwede rin Tapos sa chat, Sheikh. Sa chat. sa chat. Hintayin ninyo isulat ko muna. Huwa ilmun. Sandali lang. Kulang yung mudhakira na ginagamit natin. Ilmun zumabahis. يتعلق بالقرآن الكريم.
Ayan na. Hal ra'aytum? نعم. Hal ra'aytum? نعم يا شيخ، نعم. نعم يا شيخ، الحمد لله على الفتح الوجودة. So, sabi niya, huwa ilmun, ito daw yung kaalaman, ذو مباحث تتعلق بالقرآن الكريم. May mga mabahith, okay, may mga chapters, may mga usapin na may kaugnayan o di kaya inauugnay sa Quran. So hindi ito yung Quran tulad ng sinabi ni Sheikh Mujtaba kanina, magkaiba yung Quran tsaka yung ulumul Quran. Yung Quran yung pinag-usapan natin kanina kung ano ang Quran. Ang ulumul Quran, sa napakadaling salita, yung lahat ng mga kaalaman na may kaugnayan sa Quran. So sabi niya dito, ito yung kaalaman na mayroong iba't ibang usapin na nauugnay sa Quran min haythu nuzulihi, tungkol sa kung paano ito ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pasok dito yung usapin tungkol sa Makki at saka Madani. Saan ba ipinahayag yung sura o di kaya yung mga ayat, sa Makkah ba o sa Madina? Yung usapin tungkol sa mga asbabun nuzul, mga dahilan ng pagpapahayag sa naturang aya, at saka ang tinatawag na ahwalun nuzul, yung mga iba't ibang kaganapan na nangyayari sa panahon ng pagpapahayag sa Quran. Yun ang tinatawag na ahwalun nuzul. Wa tartibihi, yung arrangement ng Quran. Pinag-uusapan din yan sa Ulumul Quran. Yung arrangement ng Quran, Fatiha, Baqarah, mayroong dalawang usapin sa tartib. Una, tartibus suwar. Pangalawa, tartibul ayat. Alam naman natin na ang Quran ay ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propita sa loob ng 23 years. So, hindi ito sabay-sabay. Minsan, isang aya lang ang ipinapahayag, minsan dalawa, tatlo. Bihira lang ang ipinapahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala na isang surah, buong surah, tulad ng suratul An'am, tsaka iba pa. Bihira lang. So, paano na-arrange ang mga ayat nito? Kautusan ba ng Allah subhanahu wa ta'ala o ijtihad ng mga sahaba? So, ang tama ay kabilang ito sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagtartib sa mga ayat ay kabilang sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi natin pwedeng ibahin. Halimbawa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Hindi maaari na baliktarin natin at pagbaliktarin natin na sabihin natin ganito. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maliki Yawmiddin, Ar-Rahmanir Rahim. Hindi pwede. Malaking kalapastanganan at malaking kasalanan. Okay? Hindi ito papasukin ng ijtihad. Di kaya ay pagbibigay ng sariling opinyon. Tawqifi ito na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay pinagkasunduan ng lahat ng mga iskolar natin. Ang pangalawa ay tartibus suwar, ang pagtartib ng mga sura nito. Sa Quran, sa mushaf, sa mga mushaf natin, ang pinakauna ay suratul Fatiha, pumapangalawa ang suratul Baqarah, suratul Ali Imran, hanggang sa suratul Nas. Alam natin yan. Ang arrangement na ito, kautusan din ba ito ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kautusan din ba ito ng Allah o ito ay ijtihad ng mga sahaba na nagsulat ng Quran? نعم يا Dito, شيخ. dito ay hindi
na ijtihad daw ito ng mga sahaba noong namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Sila ay inutusan ni Abu Bakar radhiyallahu anhu na isulat at ipunin ang Quran sa iisang aklat. So may ibang mga scholar na nagsasabing ito ay ijtihad ng mga sahaba. Mayroon namang nagsasabi na hindi ito ijtihad kundi tulad din ng tartibul ayat na tawqifi din o di kaya ay kautusan din ito ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ang aking pinipili bilang aking paninindigan. Mas malapit sa tama, mas rajih na ang tartibus suwar ay kabilang din sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kitabatihi, ang pamamaraan ng pagsulat ng Quran. Hindi niyo ba napansin na ang pamamaraan ng pagsulat nila sa Quran ay iba sa nakasanayan nating pagsusulat? Yan ang tinatawag na Ar-Rasmul Uthmani na hindi nararapat na isulat ang Quran sa ibang paraan maliban dyan. So, kailangan din pag-aralan yan. Halimbawa, magsusulat tayo ng mga ayat, hindi natin pwedeng sundin ang imla na nakasanayan natin sa pagsusulat ng ibang salita. Obligado, obligasyon nating lahat na matutunan kung paano isinusulat ang mga ayat ng Quran. Dahil may sarili itong konsepto. May sariling, oo, Uthmani. Ar-Rasm al-Uthmani. May sarili itong konsepto. May sariling itong pattern. May sarili itong pamamaraan. So yan ang tinutukoy sa Wakitabatihi. Diyan din yan pinag-aaralan sa Ulumul Quran. Bigyan ko kayo halimbawa ng isang aya na dito niyo mapapatunayan. Yung rahmah, paano natin isulat ang rahmah? Pwede mo ba isulat, Sheikh Mujtaba, ang rahmah? Rahmah. Isulat mo sa chat. Rahmah. Ya, tama. Sa Quran minsan sinusulat sa Quran yung rahmah na ganyan, ganyan ang pagkakasulat. Minsan naman ay ganito siya. Minsan ganyan. So kung ang titignan natin ay yung imla na itinuturo sa atin sa madrasa, mali. Mali yan. Pero sa Quran yan ang tama. Pero hindi lahat ng rahma sa Quran ay ganyan. Tulad ng sinabi ko, mayroon ding ta marbuta, rahma. Ang pinagkaiba niyan, kung nagbabasa ka ng Quran at ang binabasa mo ay yung ta na pabilog at hihinto ka, ganito mo siya babasahin. Rahma. Ngunit kung ang ayat na binabasa mo ay ganito ang pagkakasulat sa harfuta na hindi siya pabilog. Kung hihinto ka, ganito mo siya babasahin. Rahmat, rahmat, hindi na siya ha. So ito ay mga example lamang. Tulad din halimbawa ng ni'mat. Ni'mah. Minsan sinusulat sa Quran sa ganitong paraan. At marami pang iba. Tulad halimbawa ng as-sala. As-sala. Paano natin isulat ang sala? Ganito. O, di ba? Ngunit sa Quran, paano? Ganyan. Di ba? Napapansin nyo yan. So, ang pagsusulat sa Quran ay may sarili talagang pamamaraan na dapat natin matutunan dahil hindi pinapahintulutan na isulat ang mga ayat ng Quran sa pamamaraang hindi alinsunod sa tinatawag nilang Ar-Rasam al-Uthmani. Bakit ito tinawag na Ar-Rasam al-Uthmani?
Dahil ito ay ganito siya sinulat sa panahon ni Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Alam natin na dalawang bisis isinulat ng mga sahaba ang Quran. Una sa panahon ni Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, pangalawa ay sa panahon ni Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. So sa panahon ni Uthman, ganyan siya isinulat. Kaya ganyan din natin isusulat. Inshallah mapag-aaralan natin ang tungkol Sheikh, diyan mas malawak, inshallah subhanahu wa ta'ala sa mga susunod na araw. Sabi niya, wa jam'ihi, paano ito inipon ng mga sahaba, wa qiraatihi, ang iba't ibang uri ng pagbabasa ng Quran. Alam ito ng mga mutakhasis sa ulumul Quran, kulliyatul Quran, wa tafsirihi, at saka yung pagbibigay paliwanag sa mga ayat ng Quran. Ibig sabihin, yung tafsir, ilmu tafsir, kabilang din ito sa ulumul Quran. So halimbawa, sa ikhtibar, tatanungin ko kayo, ano ang pinagkaiba ng ulumul Quran sa tafsir? So ang sagot ay, mas malawak ang ulumul Quran kaysa tafsir. Dahil ang tafsir ay kabilang sa ulumul Quran. Wa i'jazihi, ang pagiging mu'jiza nito, tulad ng ipinaliwanag natin kanina, ang ang i'jaz, pagiging mu'jiza ng Quran ay malawak na usapin. May 5 uri ang i'jazul Quran. Inshallah subhanahu wa ta'ala, baka magkaroon din kayo ng subject na i'jazul Quran. Inshallah, hindi ko lang alam kung nakasulat ba yun sa curriculum natin. Pero mayroong subject na tinatawag nating i'jazul Quran. Malawak na usapin ang tungkol dito. Wa nasikhihi wa mansukhi, na pag-aaralan ito sa usulul fiqh, yung adilatul ahkam, inshallah makukuha nyo yan sa ibang subject. Wa muhkamihi wa mutasyabihi, at ito rin, wa dalik, napakarami. Inshallah subhanahu wa ta'ala, sa mga susunod na araw, mas magiging malawak ang usapin natin tungkol sa ulumul Quran. Hanggang dito na lamang sa ngayon. Inshallah subhanahu wa ta'ala, next week ay mas paghahandaan natin ang subject na ito. Jazakumullahu khairan. Kung sino ang may katanungan sa napag-usapan natin, maaari niyong isulat diyan sa chat box.